On this episode, we are talking about mental health, The carry natin to mentality. especially of the gays and the community. So, kalmahan lang natin today at carry natin to. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumikalabong. At magbaklaan di tetsuwara sa Vexters, Bexters. The Mel. And Jonah Show. Yes, yes, yes. Yes. Hello. Anytime soon gusto ko nang palitan yung catch up. Napapagod ako. Nabubulol ako every time. Ayan, Happy New Year mga Bex. Happy Wednesday, Happy Saturday. Kung anong araw ba't kayo nakikinig. Happy day. Happy day. Oo. Happy day, happy pride, happy new year. Putok lang ng putok, Yan sa wala nang ipuputok. Charot. Basta safe, go. Why not, di ba? Laban. Oo. Yan, kamusta kayo mga Ayan. Bex? Kaya pa ba natin? We are, in the midst of September. Pasko na. Ramdam nyo ba? O hindi mo masyado? Ramdam na kasi parang sa malls ngayon may mga Christmas tree na nagsisimula na sila mag-set up ng Christmas light. So Hmm, papalapit po ang Pasko, ibig sabihin marami ding racket ang padating kasi maraming events. Kaya true. sulitin niyo yan, no, sa mga freelancers para umabot tayo ng 200K per month. Like Chula ni Miss dyan. Glenda. At Right? syempre, ang traffic din, no? Yun ang consequence, yung matinding traffic. So, tiis-tiis tayo. Correct. Kaya Ayan. paunti-unti mga Bex, mag-ano na kayo, collect na kayo ng mga pangregalo ninyo para hindi kayo maipit pag malapit na yung Pasko. Plan it ahead. Yun Correct. kung may budget na ha. Pero kung wala, laban lang. Tama. Kamusta, Bex? Kamusta ang iyong birthday week nung nakaraan? O, di ba? Sama-sama tayo. Charis. True. Ayan, masaya naman yung naging week. Nakapagpahinga naman kahit paano. Pero parang dami parang nangyayari. Hindi siya yung Ah. parang complete rest. Basta ang Mhm. daming ganap. Kakaloka. Yun lang masasabi ko. So, after this, mapapagod na naman ng akla kasi may gagawin na naman. In preparation for the coming week. Kasi nga magbabalik na ako work. Yan. Ah. Ikaw, Ang Bex, maha kamusta? ang mahalaga nakapag-bar hopping tayo, no? Parang tatlo yung tinira nating no, Ginuma nung nakaraan yan. So, yan. Happy Oo, birthday, Bex. And thank thank you sa you. mga bumati kay Bex, no? Dahil sa pag-utos ko. Ayan, Ako, maraming salamat sa lahat ng bumate. Thank you. ako carry lang naman din. Wala namang ganun pala. Ako pa din ito. Wala namang masyadong update. And syempre na thank you sa inyong mga gifts. Sa gift mo, thank you. Very thoughtful. Kay Rogue na inilaban ng bar hopping natin, siya na talaga lahat. Oo, true, true, true. Oo, thank you At ang so much. And sa protection. Evil Eye Kineme, thank you so Mm. much. Ano daw to? To avoid yung mga negative Mm. around you and para ma-avoid din yung mga taong inggit sa'yo and the people that are insecure with you, you Mm. will be protected by yun ang chika niya ha. Mapapatunayan natin yun sa mga susunod na linggo. Charot. Pero At so far, I feel like it protected. Charot. Oh. syempre sa pasabog na regalo ni Paul na pati ako nadamay sa Oo. at lahat tayo talaga namang may paandar siya. Nagkaroon lang ng very light na aberya with the stuff pero abangan niyo yan next episode hopefully. Correct. Actually, kunin ko ba? Nandito na sa Ay akin. sige, Ayun, pwede namigay. naman. Kung di ka Oo. makaka-guard. Ayan mga Bex, I'm back. So unahin na nga natin itong tote bag na Mhm. Bexters. Ayan.
kitang-kita naman ang ganda. Kaya nga tuloy-tuloy na kayo mag-tune in sa YouTube para may budget na kami. Charot. Para din ma-produce namin tapos makaget kayo. Wow, kala mo na mo talaga may giget na. Ayan. So, teka. Pull natin yung t-shirt. Yeah. May pa-t-shirt na black at saka white. Syempre with the logo Baxters. Ayan. Medyo nagkaanuhan lang nung uwian, nagkaiwan na ng mga gamit kaya naiwan yung mga Ayan. Ayan. So that's the first, yung black. Ayan. Oo. Ito yung t-shirt mga Bex, Syempre, ang laki kasi ako magsusuot. Huwag na kayong magtanong. Ganyan din yung size nung sa akin. Ako nagsabi nung size sa kanya eh. Sabi ko oversize sa eksena. Tapos white. Ayan. And then ito naman yung white. Cuticle. Diba? Love it. Diba? Kaya nga mga Bex, tuloy-tuloy lang kayo sa support. Para the next time, mabibigay namin to ng libre. Charis, pero kung gusto nyong bilhin, sabihin nyo lang sa amin, we can produce. Wow, ayan. Talaga naman. Kala mo naman talaga. Oo, we can produce kasi kailangan yung bilhin. Charot, may presyo na agad. So, wala pang costing. Pero kung gusto niyo pong umorder sabihan niyo po kami kung gusto niyo umorder ng t-shirt and the tote bag. Ayan. Maganda siya. Maganda yung tela, makapal. So, thank you, Paul, for sponsoring the first merch of Baxters. Ayan. Yes, thank you so. And ayan, syempre, para to show support or para maipush natin ng bonggang-bongga ang Baxters, huwag niyo kakalimutan ng aming YouTube, Dream Believe, subscribe. Ayan, para ma-achieve natin our next goal is 500 subs. So, please help us to get there. So, yan. Subscribe nyo na yan agad. O, ayan na, nagtiklop na siya. Maganda tong maganda tong pang keme, lalagyan ng mga baon, pang shopping and the like, tong tote bag. Maganda siya. Hindi siya yung kachipan na quality. So, kung gusto nyo pong umorder, ilaban nyo, i-message nyo lang kami. Tapos sabihin namin yung pricing with the shipping fee. Charing. Yes, mga mami ko, order na kayo, ano? Live selling. TikTok live selling. Uy, ay, nako. Abangan mga Bex baka next na ko na. Saturday nagre-record kami, Sunday nagtitinda na kami. Ganun na ang atake. Mga lava bombs ko, order na kayo. Add to kayo dyan ng yellow basket. Ang daming maganda kung binibenta ko to sa gitna ng baha, no? Para may mga pamalit yung mga drivam na nabasa. Ganyan. Ayan, sige na. Diba? Gawin na tayo doon, no? Bago pa saan tayo mapunta, tayo na agad Baklita. Ang mga balitang bakla. Natin ng unahin natin. Yung mga light lang muna, sige. Magkakaroon po ng reunion concert ang Sex Bomb Girls para sa mga henerasyon na pinalaki ng Sex Bomb na sila. I think it's gonna be the original girls. They will be having reunion concert sa Araneta on December. So, parang bet kong lumaban at get out with the Sex Bomb. Carry ba? Bet mo ba? Charing. Okay lang naman, Bex. Diba? Sa ngalan ng ng Day 17. Diba? Simula ng mga pangarap. Diba yan yung nila, kanta nila? Ang paghihirap sa mundo. Charing. Diba nga? Ayan. Sinong bet mong sex bomb? Ang favorite growing up. Ang favorite ko was sino ang favorite ko? Si Yvette at si Weng. So, mga vocalists. Yung ko doon. Sa mga vocalists. Oo, yes. Ikaw ba? Yes. Parang ang bet ko talaga si di ba meron dyan si Jackie ba yan? O si, tsaka si Ira, yung dancerette. Si Ira, yes. Maganda. Si Jopay okay din naman. Actually, halos lahat sila likable kaya wala naman akong wala ko yung parang pinaka-favorite kasi lahat sila likable, parang gano'n. Totoo. Pero nung nakilala ko na yung mga personality nila nung towards nung parang hindi na sila masyado nag-sex tapos nagkakanya-kanya na sila. Bet ko si Sunshine, yung personality nakakatawa talaga siya. Ayan. And then another event
no, ang Beanified concert. So they are calling this the year-end party. So ang Beanie po will be having a concert again at the Philippine Arena, no, sa ano naman yan, November 29. So ayan, meron na silang nag-post na sila ng ticket prices. So yan, check nyo na lang online. Ay, pwede ko din post dito yan. So, yan. Pangalawa Love it. nilang Ayan. Philippine Arena in 1 year. Paandar din Diba? sa lahat. Ganon. Ito naman tayo, mapunta naman tayo sa pinakaabangan sa segment ng Baklita. Chareng. Kasi I just want to thank everyone, no? Kasi everyday padagdag ng padagdag yung view sa mga episode natin. So, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa amin sa YouTube. And True. then, maliban sa panonood, no, mag-subscribe kayo para pumantay yung mga subscribers sa view, ha? Kasi nakakalimutan yung mag-subscribe. And syempre, do not forget to hit the notification bell para lagi yung nakikita yung mga updates namin, yung mga new uploads. Ayan, dyan yung manonotify kayo. Ayan, sumada ako na tayo sa pinaka-favorite ng lahat, ang topic ng buong bayan. Ang flood control project scandal updates. Ano na nga ba ang kaganapan dito? Ang napapansin natin, Bex, no, is yung parang ayaw na nila kay Vico. Nagdumadami yung hate kay Vico. Mula nung nag-resurface yung picture niya with Mayor Romualdez kasama si Tito Sen. Ayan. So, yun yung pinaghuhugutan nila. Parang dumami na yung speculation na parang puppet din daw, ganyan, na baka pakanato. Siyempre, ang mga nangunguna na naman dyan is yung mga fanatics ng Duterte family. Sila naman po ang nagko-conspire ng mga ganitong storya na wala namang basihan. Ito na naman po tayo, nakakagigil. Pero at saka ang dami na ding nadamay, no, na mga pangalan, pati sila Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva na initially sila yung mga kumbaga sila yung nagtatanong dun sa Senate pero tapos biglang nadamay sila. So actually hindi na ako masyado updated when it comes to the Senate hearing. Mas pinapanood ko yung hearing sa Congress dahil mas parang mas lang siya pakinggan or panoorin. Hindi masakit sa ulo, malumana yung mga nagtatanong, logical yung mga questions, tama yung mga tanong, hindi dinadaan sa sindak, hindi dinadaan sa drama. Parang Q&A lang talaga na kwentuhan pero napapaamin nila. May mga napupulot silang mga sagot katulad nung sinasabi nung basta may sinabing something yung si Curly Discaya tapos nung tinatanong siya about it, sinabi niya na parang may pagkabisaya daw siya, kaya ganun yung terms na pagkakasabi niya. Pero nung question ulit siya ni Sir Shell kung ilang taon na siyang nakatira sa Pasig, 25 years, saan siya nag-grade school, sa somewhere else na wala sa Bisaya. So parang sinasabi na, paano mo sasabihin ngayon na may pagkabisaya ka magsalita when you've been living in the metro na for the longest time. Parang ganun. Ganun yung mga question. Tapos hindi na siya nakasagot. So, mga ganong, yung, as in, very kalmadong kwentuhan. Unlike nung nangyari nung mga first few days in the Senate na talaga naman, akala mo naman talaga kay lilinis kung makapagtalak. Din naman sila, convicted plunderers and stuff like that. Diba? Correct. And then because of tawag nito, Attorney Chel Jokno, doon din lumabas yung issue with Cheese Escudero dahil din sa way of questioning niya. No? Kasi lumalabas doon na parang nagtanong lang siya, sino ang nabigyan mo ng, basta it's leading to that question kung sino nabigyan ng for donation. For the election. Siguro the question is, sino ang nagbigay ka ba ng donation? And kung nagbigay ka ng donation, kanino? Parang ganon. Parang yun yung Tapos ayun, dahil dun sa question na yun, nasagot po mga Bex. Diba? Na si Senator Cheese nga tumanggap ng 30M. Yun yung sabi ha. Pero syempre, hindi pa natin ma-confirm kung totoo nga ba talaga ito. Nagsalita na ba si Senator Cheese? Parang wala siyang, ang sinabi niya, it was just for the elections, pero
wala talaga siyang, never naman daw siyang tumulong when it comes to the contracts of yung sa DPWH, 'no? Parang wala, yun yung dine-deny niya na wala siyang ano, connection dun. Parang yun Hindi nga, ko election lang talaga. Ayun, so parang sabi ni ano no ni Senator, parang um nung tawag dito, parang sinasabi niya doon na nakatanggap nga, no? Inamin naman niya na, yung donation, pero parang siguro hindi naman niya sinasabi na binulsa niya. I think yun yung Mm. pinopoint niya doon, hindi niya binulsa, pero totoo naman kasi yung mga Bex, pag election talaga makakatanggap ka talaga ng mga ano, ng mga donation from kani-kaninong ano supporters kasi syempre at the end, pag nanalo sila, may mga pabor, yun yung kapalit, feeling ko. And Mm. syempre, naging malaking issue lang naman talaga ito kasi yung nag-donate is taga DPWH, contractor. So, Mm. I mean, related dun nga sa dun sa flood control project. Kaya talagang malaking issue siya. So, ayun. Mm. Pati, dahil nga po doon, no, mga Bex, ito ngang si Hart, yung spotlight na pupunta na rin sa kanya, na question na rin po ang kanyang ano, ang kanyang lavish life, lavish life. Kasi Mm. pati yung apartment niya sa Paris na pagbibintangan na galing daw sa kaba ng bayan, pati yung mga sinusuot niyang damit during the ano, mga engagement at events na sobrang umaabot ng 20 million, 30 million. Ayan, na question na din yun mga Bex. Kasi nga ang pinaka-contention is kasi kita-kita naman, parang part yun ng ano, ng, online persona ni Heart, 'no, yung lavish lifestyle, yung high-end luxury items, mga ganyan. Ang question nila is, how come you are spending that much or you earn that much money pero you are not on the top of the, taxpayers ng Pinas, kung gano'n ka talaga kalaki yung mga yaman Ah, mo. So, mm. So may parang ganong bakit angulo, Bex. oo. So, parang yun yung ano ngayon, yung mga tinatanong ako naman sa kanila, if totoong ano, galing talaga sa hirap yung pera nyo or talagang inaano nyo, bigay lang. Kasi usually naman gano'n din naman talaga. Gets ko naman yun kasi I am in from the fashion side of things also, na pag mga ganyang uma-attend ng fashion week, usually yung mga sinusuot nila are pinapahiram lang, parang pull out, tas babalik din nila after. Minsan gini-gift na sa kanila after nilang suotin. Pero meron din kasi minsan mga parts sa vlog ni Heart na nagsho-shopping din talaga siya ng mga high-end goods, no? So parang meron yang gano'n. So kung ako, ipakita niyo na lang, show receipts na ano talaga na, ano mo 'yun, hindi galing sa nakaw yung mga ano, pera niyo. Gano'n lang 'yun, eh. Like si Min, ang dami niya na namang hanas. Like kung ako, girl I was pakita about niyo to na say go. lang, pasilip niyo na lang, 'di ba? Sign the waiver. May waiver silang kinikeme, eh. Parang bank waiver, something ganyan, para makita yung statement kung saan galing yung mga pera nila, gano'n. Ito ba yung tinatawag na SALN? Iba Yung pa mga yung ganyan. SALN, eh. Iba Iba pa pa yung yon. yung SALN is Statement, Assets, Liabilities, and Net Income yata, parang gano'n, kineme. Taray, very politician si ate. Charis. With the accountant Ayun. mother, 'di ba? Siyempre hindi natin Oo. papalusutin. Charing. Correct. Go Ateneo. Charis. Ayan, so ano, so yung sa mga nagdi-deny ng allegation sa kanila, no? Like kunyari itong si Namin, yung sa family nila. Kasi naglabas na naman siya ng bagong statement na napakahaba denying the allegation. And then si ano, si Hart. Kasi naglalabas naman si Hart ng mga, hindi niya sinasagot pero meron siya mga content na indirectly saying na I'm really working hard for this. And if that is really true, yun nga, ano po kayo, mag-show kayo ng receipts. Hindi niyo na po maano, hindi niyo na po matatanggal sa mga tao na Yes. tawag nito, mag-backlash ng ganito kasi pinaghirapan nila yung pera. And ang issue po dito is yung tax na binabayad sa napupunta. And Mm. nataon na yung mga partners ninyo ang involved. Mm. 'Di ba? So, kapag ganyan talaga, may responsibility sila as a public servant na sabihin at mag-apologize kung ano nangyayari or to explain their side. Kasi hindi Mm. naman pwede na ano na tawag nito, na asa na lang kami sa hearing, dapat galing sa inyo mismo. Mm. Ano bang real score? Ganun. True. At saka ano,
sa climate ngayon, no, sa political climate and sa galit ng mga tao ngayon with what's happening, hindi yun na kami madadaan sa mahahabang statements. Hindi yun na kami madadaan sa paawa effect. Ang kailangan namin proof. We need, alam mo yun, yung patunay na wala kayong ninanakaw. Hindi yun na kami madadaan sa magkakaso kayo ng ganito, magkakasawahan nyo sa sinong Poncio Pilato. Ang kailangan namin makita na hindi nakaw yung pera nyo, yung yaman nyo. Yun. Gusto ko yung gigil ka. 'Di ba? Kasi it's just so frustrating talaga. Wow, arte. Wow, arte. Claudine ko yan. Charis. Pero yan tawag nito, um, yun nga, dahil nga po dito sa issue na ito, meron ngang lumalabas na, may lumabas na balita. Balita ba to? O nag-circulate na announcement? Hindi ko sure kung madaming ang pupunta. Pero ito po ay magaganap sa September 21. Yung sa Luneta nga daw. Ito nga Mm. po yung Billion People March. So iniimbitahan po lahat na sumama sa pagpupulong na ito para nga dun sa nangyayaring corruption na issue dito nga Mm. sa DPWH na flood control projects. No? Yes. Actually, isa pa lang to na sektor, madami pang naka-line up. Pero syempre, Mm. hindi natin pwedeng hayaan na makalimutan ng issue na ito kasi tayo yung naghihirap. Tama. Tayo yung mga madaming side hustle kasi kuryente mo yung typical na electric bill sa amin nga 500 pesos plus yung tax eh, Mm. 'di ba? Monthly yon. Tapos may nakita na naman akong post ngayon sa threads na parang every cut of 5K din siya. Parang same lang Mm. sa akin. Every cut Mm. of 5K na na tax. And then pag kumakain ka, every 1,500 you spend for food, 300 doon sa kanila. Mm. Ano pa yung sa'yo? 'Di ba? So, sa mga gusto pong join force, no, sa Luneta po Mm. ito gaganapin at 9 a.m. Hindi pa po namin alam ni Mel kung makakagora kami, no? Kasi, Oo. syempre, papakiramdaman muna namin ng mga bagay-bagay. Baka ayaw naman namin mategi, no? Kasi gusto na True. magtuloy-tuloy ang show. At saka parang nag-statement na yung police na parang ito ay wala pang permit and to Walang to hold permit. to hold rallies here sa Metro Manila, kailangan mo munang maka-acquire ng permit, no. So, abang na lang tayo if mabibigyan ba ng permit ang rally na ito or um ipipilit na lang. Kasi talaga at Correct. times, alam mo, desperate measures na talaga yung kailangan i-take ng mga tao for this. I'm not saying na magsunog tayo katulad ng ginagawa ng Indonesia at Nepal, pero we need to If have that's what it takes. Charot. we need to have our voices heard. Alam mo yun? Oo, kasi hindi po biro, no? Hindi po talaga biro na meron silang 1 billion araw-araw. Ikaw, hirap na hirap kang i-earn yung 1K, di ba? Mm-mm, Kasi yung iba, yung minimum salary range po ng mga Bex, kung di nyo nalalaman, 600 pesos. mm, Minimum to per day sa Manila. mm-mm. Imagine, tas kinumpit ko siya times 28. Nasa 18K lang siya, day. Makabuhay ba yun ng pamilya? Diyos ko. Girl, ito nga ang ngayon, merong sinusulong ngayon na, wah, saan na napunta yung topic. Naalala ko lang kasi, Okay lang, yung, yung provincial rate, kasi 'di ba iba ang rate sa minimum sa probinsya at Yes. sa Iba, ang iba. sinasabi nila doon, paano yung Rizal, paano yung Laguna, paano ang mga karatig na areas ng Metro Manila na halos same lang ang cost of living. Pero magkaiba yung rate, 'di ba? Parang paano mo Correct. pagkakasyahin yung minimum ng provincial pero ang gastos mo pang Metro Manila, 'di ba? So may mga ganong kinikeme. So sana ma-approve din yan, magawa nila ng paraan to somehow equalize things kasi ang hirap na talaga ngayon, ang hirap na talaga ng buhay. Oo, dapat same lang kasi halos parehas na na syudad na siya, hindi na talaga siya provincial Urban, eh. yeah. Oo, kasi malapit siya sa Manila. Very accessible sa Manila. Tsaka, most likely, yung mga nagtatrabaho dito, kanyari sa BGC or Ortigas, mas na-afford nila bumili ng bahay sa Cavite at Laguna. Kaya dapat Mm. hindi na siya kino-consider na province kasi lahat yan bumabiyahe papuntang Manila. And once they are here, kasama na sila dun sa bracket ng mahal ng bilihin. Also no, I think
if papantayin nyo yung rates, hindi yung mga yung mga taga-probinsya, hindi na sila magsusumeksik dito sa Maynila to get a Oo, higher rate. correct. Oo, Diba? oo, Parang, di mas totoo. luluwag din yung Maynila. Ano mo yun? Parang kasi ganun yung nangyayari eh. They migrate to Di nga kasi Manila. nagtitink ng right. Diba? Mga ganyang kineme. So, yan. Ilaban natin yan. So, kailan ka tatakbo? Charing. Bukas na gabi na eh. Sorry. Fun run lang pala. Totoo. Color fan run. Yung mga powderette. Oh, correct. Kakaloka. Sana na magkaroon ng ganyang mga initiative ng pag-iisip, no? Mag-show nga. Kasi nandiyan kayo sa Meron, position kayo inaasahan ng bayan eh. meron naman ngayong isa. Nakalimutan ko lang yung name niya. He's a newly elected congressman. Meron eh. Nakalimutan ko lang talaga yung name. Pero nakita ko yung online. So, sana magawa nila ng paraan yan. No? Go, Bex. Get mo na yung last. Ang hirap magsalita dito. Hirap na hirap umpisahan. Ito na nga, sobrang trending to no mga Bex. Mhm. OMG. Sobrang trending po ito mga Bex kasi nitong September 11 ba o September 10? Basta nitong ano po, nitong week lang no. Hindi. Pag nag-air to, last week. So, Oo. last week, 11, I think it happened 11 here sa atin, 10 sa US. so September 10 mismong birthday ko, no? Nategi po mga Bex. Si Charlie Kirk. So, ito po ang trending ngayon. Nategi siya during his talk sa university sa Utah. Meron talaga siyang talk eh. Parang nagtutour siya, di ba? Ng kanyang mga talk. Para siyang series of Debate. talk supporting, debate. It's Parang actually a siya, debate. open discussion siya. So, magkakaroon ng, parang siya yung magmo-moderate, tapos, may mga tawag nito tao na pupunta doon to ask questions. Kahit ano lang. Kahit ano lang. So, si Charlie Kirk po ay kilala siya na na alay ni President Trump kasi is really supporting yung MAGA movement. Yan yung nila. Ewan ko bakit, ano ba ibig sabihin ng MAGA movement? Yan yung Make nila, di America ba? great again. Okay, Make America Great Again. So, yun po yung ibig sabihin ng mga Bex. So, ayun, because of this, ang reason po na kanyang pagkamatay is during his talk, meron po sa kanyang umatake, no? Na, napangalanan na siya, ano nga bang name niya? Tyler Robinson yata. Yan, Tyler Robinson. Nabaril po siya sa leeg, no? During his talk. Tapos ayun, sumirit parang nagripo, ganun. So, naiwan po niya ang kanyang dalawang anak at saka asawa. And he's only like 30 years old, 31 in that range. So with this death, tatawa ako. With this death, naglabasan na po ang mga kulay. Tsarek, mga kulay ng mga tao. Kasi paano ba? They don't really know Charlie Kirk, pero ang dami nilang sinasabi. And that is okay. And it's never okay to die because you have different ideology. We respect that. I get that. I don't like him, but it's wrong that he died like that. It's very wrong. Agree. Nobody deserves to die like that. No Agree. one. But I'm not glorifying him. I'm not patronizing this person because we have different beliefs. If he believes that LGBTQ doesn't have any place on earth, then so be it. This is my belief, that is your belief. Hindi rin siya, he doesn't also believe in empathy. So, you won't get mine. He doesn't also believe in, meron pa akong nabasa kanina eh. Ano pa ba to, Bex? Sorry. Teka lang. Ay, tayo ko magkamali at magsabi-sabi dito. Go lang, Bex. About what ba yan? Islamophobia, xenophobia, Ayan, Islamophobia, transphobia. ayaw niya doon. Ayun,
he's also not into like yung mga immigrants. He doesn't like that. So, meron siyang sinabi sa Japan na if magkakaroon ng, let's say, 1 million Pakistani sa Japan, then it's no longer Japan. Meron siyang mga ganong statement. So, for me, hindi ako nag-agree doon. Bakit? Because culture defines who your country is, not the people. If you are able to sustain the culture, then you sustain your identity. Mm. 'Di ba? Dapat hindi siya maging hindrance para mag-move forward yung country. In fact, dapat mag-ano siya, it should help to grow the country. And I think it will only differ if halimbawa magkakaroon ng parang filter or matinding screening sa mga tao na pumapasok, right? Like kung sa country na to, it's the country's responsibility to screen the people that is coming to their country. If you think this is criminal, then don't allow them to stay. That's it. Simple as that. 'Di ba? Hindi masama. It's not tawag nito, hindi po masama na mag-acquire ng mga immigrants. It's not wrong. This is about the screening, how you do it. And then if they are here, then investigate. Continuously monitor these people. Kung meron silang ginagawang illegal acts, then so be it. Hindi yung dahil lang sa iba yung race, papaalisin mo. Hindi mo tatanggapin. Paano nga kung wala siyang opportunity dun eh? Tapos dito siya merong opportunity. Anong gagawin natin? Are they not human? So yun yung hindi ko nagagets about patronizing this person, and then he's a Christian, hardcore Christian. Like it's okay na mabuhay yung bata. Kahit na mabuhay yung bata, I mean in the womb, no. Kahit na na-rape siya. Tapos yung baby na yun was caused by rape. Bubuhayin ko pa ba yun? Kung fetus? Syempre hindi na, because I was traumatized. That's not my child. I mean, that is something na hindi ko ginusto mabuhay sa akin. Because I was raped. Diba? Kung ako yung nandun sa kalagayan ng tao na yun, tapos siya advocating that, I don't get it. So hate me or not, I will gain views, I will gain engagement to this show, I don't care. Go for it. Basta ito yung take ko about this issue. And those to my friends na nagpo-post about him, ituloy-tuloy nyo lang yan. Kasi wala kaming pakialam. If that's what you believe in, it means you support that mentality, you support that perception. I don't care. Because I don't. I don't support. Yun yung sa akin. If you think, kung meron kayong mga hanashi about this, i-comment nyo na dyan. It will help my engagement to grow. It will help this show to grow. Okay lang. We're very much open to that. Yun yung say ko dito, mga be. I personally don't wanna talk about this because masakit siya for me. For me, this goes beyond someone dying. For me, this personal na siya sa akin because I'm seeing people who I treated as friends support someone who hates my existence. Parang ganun. It just happens over and over again. Every time someone dies na masakit siya for me. So I don't wanna hurt people, so I rather not talk about it kasi for sure makakasakit lang ako, and I don't wanna hurt them the way their posts hurt me. So yun, I just leave this at that, no. So pero okay lang yan. We can have our own beliefs. Yeah, and ganun lang talaga, just how the cookie crumbles, and I guess life goes on. Yes, ayan. Go Bex, and virtual hugs for you. Laban lang Yes. tayo. So, Also, I just want to add, before we go to the next segment, bago tayo mag-commercial break. Commercial break? Tigil-tigilan yung pag-join sa bandwagon, ha? Hindi porket Charlie Kirk is trending right now, you will say RIP without researching, without knowing the person, without knowing what he has done.
Alam mo yon, I feel sorry for the wife and the children. Really, I am. Kasi it's hard to lose a father. It's hard to be in a broken family like that. Pero yun nga, I don't need to patronize this person. Because Yeah, I really and don't like what he's believing in. That's it. someone dying doesn't make them automatically make a good person. Alam mo yun? Kasi parang isa yun sa mga common mistakes ng people na eh. Pag someone yung namatay, parang we tend to like romanticize the idea of them or like, I don't know, it's just so weird na basta, ayoko na. I'm done. Oo. Yeah, ito last na to. Christian siya, no? So sana whatever you are saying about God, do it as well in action, no? Kasi yung pinaniniwalaan niya iba sa action niya. So it doesn't make sense to me. Mhm. So if you like us to believe in God, do it yourself. Do what is God doing. Mhm. Not hate. Ayan, more chikahan pa tayo mga Bex, no? Sa pagbabalik na Bexters. Baxters. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. And we're back mga Bex. OMG. Truly. Oo, Ayan. nakapagpag na ako kahit konti, so okay lang ako. Mainit ulo. Pero, Basta magbaklita, expect nyo na yan mga Bex, no? Ayan. So, kung mag-agree man kayo or hindi, i-comment nyo na yan dyan sa comment section. At syempre, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito para tuloy-tuloy lang ang natin. Chismisan, labasan ng sama ng loob and the likes. Okay? Push. Ayan. Syempre, kapag-usapan natin kanina, ang topic natin ngayon ay mental health. 'Di ba? mhm. So, tayo po ay magfo-focus sa in times of kaya pa, 'di ba? You Mhm. usually hear rather yung kaya yan or Mhm. laban lang, kaya to, kaya pa to, okay lang Mhm. ako. You always hear that but it's becoming toxic. At a Yeah. point na it becomes a pressure to the person para Mhm. talagang maging okay siya rather than a positive outlook to move forward. So, ayan, pag-usapan natin to mga Bex. True. Since also September is suicide prevention awareness month, no. So parang let's in that spirit, no. So let's talk about something about taking care of our mental health and yun nga no, isa sa mga ano talaga, lalo na sa ating mga Bex, no, or sa community, meron kayong mga friends, lagi natin carry natin yan. No? So, parang hanggang kailan natin kakayanin? Hanggang kailan natin carry, Correct. no? Ayan. Kasi oftentimes when we are in like problems, usually dinadaan natin sa tawa, sa jokes, sa harot, sa kaya pa yan, no? So parang minsan na mask natin yung mga totoong struggle kasi parang ginagawa natin coping mechanism yung mga ganong kinemilati. 'Di ba? Lalo na to the community, to the gay community kasi maraming layers, no, yung pressure sa family as being gay or being trans. And then it comes meron ding societal judgment, merong trauma sa religious trauma yung iba dumadaan sa mga conversion therapy, mga ganyan. So, and syempre expectations ng culture sa atin na um maging funny tayo, to be the funny one, or alam mo yun. So, minsan talaga nalilihis yung way of facing instead of really facing the problem, inadaan natin sa biro, mga ganyang kineme. Correct. And I think this also triggered because if you would remember mga Bex, no, kung naaalala nyo or kung kilala nyo si Tuesday Vargas, she's one of um,
a comedian dito sa Mm. Pilipinas, no? Mm. And she's really a smart person kasi she have a degree in University of the Philippines. So very Mm. credible talaga si ate girl. But nitong huli nga po, as of ngayon lang to nilabas na article, no? You can read from inquirer.net. And I think aware naman kayo na naglabas siya ng video sa TikTok na she filmed herself crying, no? Mm. Um, Tuesday Vargas opened up anew about her mental health struggles as she shared a video of herself crying taken during a time when she thought of ending her life. So ayan, Mm. ano to, medyo sensitive tong pinag-uusapan natin mga Bex, no? Mhm. So ito po ay finilm niya nung September 12, which is Friday. And then yung emotional breakdown niya is tag as, September is a National Suicide Prevention Month. A month to Mm. remember the lives lost to suicide. Ayan, yun yung nagpe-play sa background niya. So, Mm. ayun, shinare po ni Tuesday Vargas ang mga salitang ito. Sabi niya, may mga panahong sobrang lapit ko na, pero mabait ang Panginoon. Hindi niya ako hinayaang matuloy na mawala. And Mhm. then, please check on your friends, even the ones who are smiling all the time. Ito yung pumapasok yung topic namin na, na kaya ko to ganyan, pero totoo Mm. hindi na. Life is hard enough as it is. So, be someone's safe space if you can. Um, Yan po yung yung caption. And then we can share this article no sa aming Baxter's Nashers and Baxter's podcast page. Mhm. True. So, what do you think is bakit feeling mo yung we are pressured to always be okay? Yung carry yung nga tinatawag nating carry mentality or carry natin to culture. Bakit sa tingin mo meron tayong ganong belief as a community? As sa LGBT ba? Charot. Siguro because especially you would always say that especially if ikaw yung ikaw yung inaasahan sa family. Number Mm. one yan. Kung Mm. breadwinner ka, you would always think na the best for your family and friends. Parang kasi na-build mo na yung brand mo na strong ka, na independent ka, na hindi ka mahina, na kaya mo lahat diskartehan ng problema. So, ang ending nun, susaluhin mo na lang yung problema and you will try to solve it. And you would appear as someone na, mo yun, na okay lang, na hindi ka Mm. dramatic. And Mm. then, another factor would be to avoid yung judgment ng tao. Kasi Mm. pag halimbawang nakita nila na meron kang problema or masyado mong sinishare yun sa kanila, they would think na ang hina naman nito or parang yan lang no problema na Mm. agad. Yung mga ganon. They So can also take parang, advantage of you. No? oo. Tsaka yung iisipin na na lagi ka na lang negative, yung na negative kang tao. Yeah. Yun. Mm. Yun yung Pessimistic. iniiwasan mo na, maging perception sa iyo ng iba Mm. na you are a negative person because if you are and then they would tend to like iwas sa iyo, Mm. they would avoid you and then ayun mawawalan ka ng hindi naman sa mawawalan ng friends but magiging part yun kasi parang pag marami kang problema and then you're sharing it with someone nakaka-drain ka for them kasi na Mm. sila yung nagiging sponge mo so ayun kaya nga dito pumapasok yung yung mga professional help, like kunyari, pag di mo na talaga kaya, merong crisis line na 24/7 available Mm. Yeah. and it's for free. So then ito, o di kaya mag-check nyo po sa website, no? in-touch.org. Ayan, i-check nyo po yan or tawag po kayo sa 288-937-603. Mm. Dialing code is +63. So we will post the number there. So if you know someone or if you are going through something and you're not comfortable sharing it with a friend, yan, tawag na lang kayo dyan. Mm. Ako naman yung sa kaya ko pa culture, parang
Also, kaya tayo nape-pressure to feel na kailangan lagi tayo okay, especially to the community. We are known to be the rainbow community. Alam mo yun, parang ang tingin sa atin ng mga tao, Yes. masayahin, tayo ang comic relief sa barkada, tayo ang usually bumabangka, tayo ang nagpapatawa. So parang bawal tayong maging malungkot. Even though sometimes the gays or the people from the community, tayo yung struggling the most and dinadaan na lang talaga natin. Alam mo yun, parang wala ka ng choice na kung kumbaga kaysa malugmok ka, tatawa mo na lang, gagawin mo na lang. Kaya din ang daming ano eh, ang creative din ng mga sagot lagi ng mga bakla pag inaasar sila, pag kasi wala man lifetime, wala man experience mo na lagi kang ginajudge. So, kailangan mo din talaga maging creative kung paano ka sasagot sa mga ganong klaseng tao, no? So, ayun. So, tingin mo ba yung humor and yung kabikihan or yung bakla as coping mechanism, do you think it's helpful or harmful? Yung pagiging bektas. Oo, in times of crisis. I think it's both. It can be helpful, it can be harmful. Harmful dun sa tao mismo na nagpo-portray na masaya. At saka hindi, Kasi sa level, nalilimitahan yung sarili niya na mm, mag-open up. also sa level of crisis, no? Parang syempre pag life and death na, hindi mo na pwedeng baklain lang, no? Kailangan mo humanap ka ng serious measures also to face the realities of life. Pero, At saka some, sige, sorry, go, be. siguro find the core. Find the core problem and solve it. Yun Mm, yun. Kasi if you would be able to find that problem and then alam mo na yung next mo na gagawin to solve it. And I think that would lighten up the load. It has something to do with trauma in mm, life, I think. mm. Pero for me, mas malaki yung pagiging helpful, kasi alam mo yun, kahit pa paano gumagaan yung pakiramdam mo, yung mga ganyang Oo, kineme. Diba? O kaya pag ikaw yung hiningi ng tulong, parang minsan nakakatulong din na yung inaano mo, yung nanghihingi sa'yo ng advice, mabibiro mo, maano mo, para nang to lighten up the mood, hindi masyadong mabigat. Ganyan. Pero ano pa din, titimplahin mo pa din syempre yung instance. Hindi pwedeng always ay keme-keme lang yung mga eksena. Diba? correct. Ayan. Do you have a moment na ever na feeling mo hindi mo na carry, tas anong ginawa mo to like get through that moment? Ah, hindi kasi ako, hindi ko mabanggit yung term. Hindi kasi ako ganun. Mm, Yung, paano ba? Ikaw na lang mm. magsabi, Bex. Negative. Jose. Mm-mm. Tatype ko dito. The S word, the S word. I'm not like that. Mm-mm. There are times na I feel like, giving up. But it doesn't mean that doon ako mag-ending. Doon nga Mm. sa S word na yan. Ayoko kasi. Kasi Mm-mm. mas gusto kong lumalaban all the time. Yan na talaga yung personality ko. I need to solve it no matter what. Mm-mm. No matter what it costs. I know there's a way, there's a resolution to everything. That's my Mm-mm. perspective. Kaya I don't lose hope. And I just take my time. Mhm. Kasi it has something to do with uh, being patient then. Kasi if you're Mm. not patient to solve an issue, then it won't solve at all. Mm. So, Mm. while waiting, you have to do something to resolve it. Like, Mm. just do all your best Mm. to find ways to solve the issue. Ganun. Yeah. Ako din eh, I had low points in my life, but I never like thought of ending things for myself. Parang I always see like parang I've been through a lot already for me na para ngayon pa. Parang gano'n. Lagi akong gano'ng moment na hindi, okay lang yan. Mas marami kang pinagdaanan before. Ngayon ka pa ba aarte? Ngayon ka pa ba susuko? Or gano'n. So, yun yung laging mindset ko when I feel like I'm at
a low point na hindi pwede ngayon, not now. Kasi mas mabigat na yung mga pinagdaanan mo before. I think also nung time na Mm, sobrang burnt out ko sa work. Kasi most of my low points in my life were because of work stress. Nun talaga kasi wala naman akong ibang stressor in life. Lalo na the past how many years, siguro naka-help sa akin yung pagnood ko ng mga true crime na docus. I don't know if that's even healthy or what. Sabi nila, ano daw yun, sign daw yun ng pagiging psycho ng isang tao or what. Pero kasi for me, when I watch those kinds of stuff, na alam kong reality-based, parang nako-compare ko yung problem ko at the moment na there are people with bigger problems than I know hindi din siya healthy, no? Kasi iba-iba naman talaga tayo ng ng level of kakayanan in life. Pero it helped me also na yun nga, nakikita ko na there are people who are struggling more. Parang ano ba naman tong isang deadline na pinoproblema ko. Yung mga ganong kineme, mas nalalighten yung yung feeling. Although syempre mahirap pa din. Kailangan mo pa ring iraos yung problema pero nakakaya naman, 'di ba? correct. Basta it's all about having an outlook in life na paano mo 'to ma-achieve kung susuko ka na ngayon pa lang. Mhm. Gano'n yun, Out eh. And I always believe yeah, go ahead. go lang Bex. No, I just want to say that I always believe that if it's meant for you, it's meant for you. If it's not, then don't push it. Hmm, Move to the next. mm, Because the rejection is always a redirection to hmm, something better. That's what I mm, always believed in. That's what I'm holding on to. Kaya strong ako sa lahat ng ng eksena sa buhay. Talagang hindi pwedeng give up, ganun. Nakakapagod, syempre. Hindi ko na sinasabing di ako napapagod. All we have to do is just to take a rest and fight back. Ganun lang. hmm. Yun nga sinabi ang isa sa ko dapat kanina, you said dapat meron kang outlook, 'no? I think also tama yun, meron kang outlook and meron kang outlet. Outlook nung ano bang future mo or ano bang gusto mo mangyari. Yeah. And outlet, no parang paano mo nilalabas yung pagod mo, paano mo nilalabas yung naiipong galit sa'yo. Ikaw ba, how do you like let go of those feelings or how do you relieve yourself from those, mga ganong kineme? Going out, seeing friends, yan. Mm, Watching series na um, would somehow inspire me or motivate mm, me. Something that I can relate to, mga ganun. Anything creative na true. pwedeng gawin. Mm, Like, pagsusulat, pagpunta sa art gallery. Oh my God! Speaking of, it's been so long since the last time I visit, art gallery or museum. Na-miss ko na. Kasi parang lagi akong pumupunta dyan mm, to chill. Nakaka-miss. true. Okay, go. Ako I sleep. Tinutulog ko talaga siya. Like, sobrang laking help sa akin ng sleep. Like, kunwari meron akong gustong kailangang harapin today pero hindi ko talaga kaya. Itutulog ko lang siya. Then pagising ko, okay, laban na to. Kaya ko na siya. Kasi kahit papaano naibsan na yung bigat kasi naitulog ko na siya. Also, eat. Lagi naman. Sobrang laking tulong din ng food. Happy, ice cream, sweets, ganyan. Or kung anong comfort food Oo. mo. Ganyan. Mm-mm. Yes. Also, big factor din yung yung knowing when to ask for help. Sobrang malaking bagay na Oo. hindi mo sasarilihin lahat kasi you can only take in so much, 'di ba? Correct. Pero minsan kasi yung mga taong may pinagdadaanan na ganyan, they are not aware when to reach out and not. Kasi they Mm. feel like no one else will understand what they are going through. So better Mm. yet, sila na lang. Kaya nag-ending sa episode. Mm. Sa Mm. episode, sa S episode, which is very, very scary. Mm. Kaya I think it's important that we have this episode to give awareness na hindi man kami yung professional person to talk to and to give advice. But what we can do is to give you awareness na this is what others are going through. So, di lang Mm. kayo yun. Marami tayo. Ganun. Mm.
And ayun, may mga resources naman tayo na pwede nating puntahan, gaya nung nabanggit ko kanina. Puwede niyo silang tawagan and Mm, it's for free and they're open yes. like 24/7. So, Mm. 'pag di mo na talaga carry, mas maganda yung may nakakausap ka na gano'n. Kasi yun talaga yung trabaho nila, yung kumausap ng mga ganyan. So, Mm. it's better with professional, they know what to say. At saka ano, minsan kasi people with ano, yung mga nagsa-struggle talaga, sometimes hindi sila nakakapag-ask ng help kasi they feel like additional burden sila or makakadagdag lang sila ng bigat sa ano. So sometimes you don't, True. minsan sulat mo lang, just write it down, post it somewhere, okay lang yan. Parang ang mahalaga mai-vent out mo yung nararamdaman mo. That might help. If not, um, friends, hanap ka ng, it's very important to have a core group in your life na, um, kasi ako gano'n ako 'no, when it comes to immediate problems, I have people na sila yung lalapitan ko agad. When it comes to other matters, I have a friend for this, ganito for love, meron akong friend para hindi lahat nung problema sa isang tao ko lang naida-dump. Parang hindi hindi ba kasi ang tawag nila gano'n sa ano, eh, yung nagiging shock absorber mo siya parang para maiwasan mo 'yun. Try to like Mm, look for different people na, um, pinagkakatiwalaan mo and you think would give you sound advice. Or minsan kasi hindi mo naman kailangan ng advice, eh, minsan you just really need a person to listen to you and malaking tulong na 'yun, eh, that to itself. empathize with you, Mhm, 'yan. Kaya po yes. importante yung empathy 'no, kung maintindihan ng sa Mm. isa ayaw ng empathy, charis. So, ayan. So, it's important kasi ano, nakapagbigay kayo ng emotional support dun sa taong may pinagdadaanan. And that is a big thing kasi kung mabibigyan mo lang siya ng oras and ano, your time to listen and then that's big for them. Mm. Kasi it means someone is caring for them. Yun kagad yung ano, indication para sa kanila. Yes. Also, if you are not a person who is struggling or parang like me, I'm ano ngayon, I'm super like at peace with myself. I'm very chill. Um, when I notice people around me na parang may nafe-feel akong something, I ask, I check in on them. Parang we also need to take the initiative to check on our friends, no? Parang kung wala ka mang makuhang reply, at least you tried and alam mo yun, o baka mamaya yun yung maging spark na mag-open up siya sa'yo, ganyan. So, we also need to like check in on our friends kasi minsan nga, katulad ng mga nabanggit namin kanina ni Bex, minsan hindi sila comfortable to reach out. Baka nag-iintay lang sila na may mag-reach out sa kanila. So, yun. Correct. If you are ano lang naman, if you are like super mentally stable and wala kang sarili mong mga pinoproblema, gano'n. I'm not saying na baka mamaya struggling ka na tapos naghahanap ka pa ng ibang nagsa-struggle din too. So, syempre hindi magiging healthy yung ano kasi batuhan niyo kasi parehas kayong unstable, no? So, ano lang naman, if you are sound right now, gano'n. Ayan. Correct. And of course, it's very important to have uh, a supporting group. Like, what do I mean by that? Like, yung core friends mo talaga, yung talagang Mm, kilalang kilala ka. Like mm, us, si Mel, kilalang kilala niya ako. We're almost 2 decades na magkakilala. And si Paul and si Rogue, yan. So, yung circle namin sa college, talagang sobrang solid na talaga. Na talagang we can really talk anything about anything. And mm. then, kung meron mang naiinis, I feel like hindi siya serious kasi Very alam mo na dun trivial. sa tao na gano'n na, alam mo na yung sa tao na gano'n siya. So, Mm, tanggap mo na na gano'n siya. So, totoo. you just let it go. At saka Ayun. wala naman So, kung sa'ting meron kang mga ever ganitong friends, yan. Wala Mm. naman sa'ting ever na like who goes alam mo yun, yung super like parang very trivial lang din talaga minsan yung misunderstanding natin with our friends, no? Ayun. Naalala ay ano,
Sakit. Masakit talaga siya. May sakit siya, Ay, girl. Mm. girl, lumaban ka. Mm. Actually, sige, mamaya ko na kukwento. Girl. Ayan, so yun. Yun lang naman. Meron ka pa bang gustong i-open or pag-usapan about this? Wala. Siguro ang masasabi ko lang, no, ang point ng topic na ito is be kind. Be kind. Always be kind. Because you don't know kung anong pinagdadaanan ng isang tao na yon. Mm. You don't know what they are going through. You Mm. cannot say you understand them completely, like genuinely, deeply in you, to your core, that you understand them. Hindi mo pwedeng masabi yun kasi wala ka dun sa posisyon nila. Mm. You are not on their shoes. You don't know exactly what they are going through. So, the least that you can do to a person is just to be kind. Mhm, Just yeah. be kind. It's free. It will not cost you billions to be kind. So, Yeah. yun na lang. If ano sila, meron ako mga kilala na, kasi may effects yan eh. Meron akong kilala na agitated, na laging irritable. They will always raise your voice on you because they're going through something. Mm. It's not about you. It's just their energy that is like that. That is Mhm. reflecting kung ano yung True. pinagdadaanan nila. But Yes. it's not them. It's not with you. Mm. Mm. So, if you are with this somebody, it really takes courage and you really have to be strong. Mm. So if you're listening right now and you're going through something, just be strong and True. be kind sa lahat ng Mm. mga tao because wala lang, yun lang talaga yung magagawa mo eh. Mm. I mean, if you get angry with them, there's nothing that you can do. Nothing's Mm. gonna change unless Yeah. if you resolve the problem. Mm. Also, no, crying is never a sign of weakness. It's a sign of strength. So, if you feel like crying, iiyak mo yan. Huwag mong pigilan kasi it's your body telling you na you need an outlet, no? Parang kailangan mo ilabas yung nararamdaman mo. Kasi 'di ba, sobrang ang laki ng judgment sa mga iyakin. Iyakin naman 'yun. Parang ganun talaga minsan. Kailangan Dami mong din akong kilala. Charing. kailangan mong ilabas, girl. Kasi yun nga, kung pipigilan mo siya, sa ibang bagay mo siya mailalabas. Baka mamaya, biglang may makasalubong ka na lang someone na sasapakin mo na lang dahil hindi mo na napipigilan yung nararamdaman mo. So, might as well, ikaw pa lang Correct. sa sarili mo, na i-control mo na siya, na ilabas mo na siya. So, iyak lang, okay lang umiyak. No? Correct. Iyak lang Mahalaga. kayo. Charot! Mm-mm. Ang mahalaga, hindi tayo makapanakit ng iba. 'Di ba? Correct. At This wag is the din most yun, important thing. wag niyo ding sasaktan yung mga sarili niyo, no. Um, that's never good. Hurting yourself is never a good idea, no. Just you're adding That more is trauma true. to yourself. Siguro, my religion class when I was in elementary helped me to realize that my body is my temple. Mm. That's why it hurts me na I'm unhealthy, but I'm trying. And number two, that's why maybe I'm so conservative growing up because I respect my body because I always think that this is my temple. Mm. So don't do anything to hurt yourself. Don't do anything that would, you know, um, na mapaforsake yung body mo for something. Mhm. Always take Yeah. care of yourself. Kaya nga nauso yung ganun eh. Yung parang, ano yun, Bex? May kasabihan Self-care. na Mm. self-care and don't feel an empty cup, something like that. To that context, I forgot. O, Hindi ko din basta. Ang ibig ko ako lang din naman sabihin ay, huwag kang tawag nito, i-care mo muna yung sarili mo bago ka mag-care sa iba. take care of yourself first before filling other people's cup. Ganun. Oo, ayan. Oo, yan. Yan Mm. yun. Yun lang naman yung point nun. Kasi the most important thing is you.
this is not about being narcissistic. But if you are able to love yourself and take care of yourself, and then you will be able to love others Mm. ng mas maganda. Mm. Kasi, ang hirap eh. If you hate yourself, then you hate others. Parang ganun eh. Mm. Lagi kang galit, lagi mainit ulo mo. Girl, di nakakaganda, girl. Nakapangit. Kasi tignan mo, oh. Di ba? Ganda nito. Si retouch. Sabihin ko lang, naniniwala din ako na may body is my temple. Kaya naman yung katawan ko Diba? pabuda na. Tsareng. Because it is a temple. Bigyan kita ng Buddha beads. Chareng. So, thank you po sa teacher ko sa religion, no? Si Miss Molina. Chareng. Elementary. Out. Oo. Ayan. So, ayun lang mga Bex. Hopefully, may napulot naman kayong something dito sa episode na to na actually, very last minute yung topic namin for today. Kasi nga, ayun, basta biglaan lang siya. Ayan. Ayan. So, thank you everyone, no? Kung meron kayong na-learn sa episode na to, i-comment nyo na yan dyan. Mag-subscribe kayo, hit the notification bell para lagi kayong notified pag may bago kaming upload. And, thank you, no, sa mga patuloy na nakikinig sa atin from the start of the show hanggang ngayon. Yung patuloy na mga sumusuporta. We see you. Hindi man namin kayo maisa-isa all the time, but we know you and we love you. Yes. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. Yes. And we're Bex. Ayan. So ngayon, nandito naman tayo sa part ng show kung saan nag-recap tayo ng Drag Race. No? So for this episode 5 na tayo ng Station Royale. And so I have a minute to recap it. Ayan. Wait lang. Yung kodigo ko. Ayan. Timer starts now. So ang mini challenge po nila ay gagambading kung saan sila ay naglabanan na para manggagagamba. At ang nanalo dyan ay si Kiana. And I think this is her 4th mini challenge win na. Ayan. And ang main challenge nila for the episode ay ang makeover. Kung saan nag-makeover sila ng OFW. Pero by pair nila ginawa. And ang category is Homecoming Eleganza. So Venus and Kiana with Mariah Ozawa. Tatlong Mariah yung present nila, which is very funny. Si Bigring si Suki with Bevalicious D, Filipiniana inspired. Super. That's my favorite. Arizona and Bernie with Ernie, 80s Contrabida. Bet din, pero parang medyo kinulang lang in comparison to the others. And then si Yuwa and si Siam with Mewa, Pushi, yan, Oriental Concubines yung concept nila. Ayan. So, ang top 2 ay si Brigading and si Suki. Super deserve. And then, ang ganda ng lip sync nila. Naghalikan sila and stuff. And ang bottom si Arizona and si Bernie. And, ang nanalo sa lip sync ay si Brigading and napauwi si Bernie. Time's up. Oh my God. O, di ba narinig ko pa yung alarm dito? So, yan, first Filipina out ng station so far ay si Bernie. So, puro international yung mga naliligwa. Ganyan. Love it. Ayan. Push siya. Laban lang tayo mga Bex at sa mga fanatics ng Station Royale. I-share nyo na rin sa amin kung ano ba ang mga chika ninyo. Ano bang insights nyo dyan sa episode na yan. Dito na rin sa comment section. Yes. Ayan. So, nandito naman tayo sa segment kung saan nagsasuggest tayo ng music, movies, and everything. And for this episode tayo ay mag-hear mo taste. Ano ba ang music suggestion mo, Bex? Actually, habang nag-check na ako kanina ko anong music ko for the week. And ang music ko is yung I think na ko na to. Na list ko na siya. Pero gusto ko lang ulit. Kasi natuwa ako dun sa sa speech ni Ariana Grande dun sa VMAs. Yung thank you to my therapist, thank you to my gay friends and stuff. So ayun. And because of that, ang Hear Mo Na Taste ko is yung Supernatural ni Ariana Grande. And bet ko yung live version kasi para lang talaga siyang very chill, hindi siya nahirapan magbiret-biret ganun. Yeah. Tsaka ayun, sobrang love ko talaga yung song na yun. Very
Ewan ko, very nakakakalma. Very nakaka-positive vibes, gano'n. Mhm. Ako naman, ang aking music recommendation ay Mean Girls by Cat's Eye from their album Beautiful Chaos. Wala lang, vibe ko lang talaga yung, Pak! ano, Ay! Mean God Girls. bless the mean girls. God bless the Yes. eme. Ganon. Oo. Even Christian girls. Okay, go. Oh my God. Ay, teka, hindi ko kinaya. Ayan, bago tayo mag-move on sa shoota ka. Bago tayo mag-move on sa katapusan ng episode na to, mabilisan lang na vlogging, no? Magkakaroon po ng bagong segment ang Ah, Baxters. yes. Abangan nyo ito. Magma-matchmaking kami, magkakaroon ng parang dating sa episode na to kasi alam ko mga Bex, sawang-sawa na po kayo no, sa online dating. Marami pong fuckboys, maraming fuckgirls. Let's do the right way. Let's do the conservative way. Conservative way! Kasi kami dito, may mga screening na mangyayari. So, alam namin na yung tao. Syempre, hinga natin ng NBI clearance. Tsareng, para sure tayo na siya. Na hindi siya kriminal. Na OMG. legit. So, yung mga gano'n, no, na legit, ganyan. So, abangan nyo yan, no. Exciting to kasi, meron na kaming searchy na talagang naghahanap ng jowa bells. And soon, ilalabas na namin ang kanyang, mga criteria. Kung ano ba yung mga hinahanap niya. Ayan. So, abangan nyo yan, mga Nakaabangan bets. nyo rin yung tatalong segment. Basta ang clue, meron kaming nilulutong bagong segment. Ang clue, nasa north. Charot. May mga gano'n. Masarap to sa north. Ayan, isa yan sa mga clue. Ayan, laban. Go, Bex. Ayan, at syempre hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalalearn dahil deserve nyong maging bakla. Ito ang Word of the Bex. Okay, Ayan. so ang word of the Bex natin ngayon ay trending sa Senado, no? This is matod at mating. So, ang pagsama nila nagmamatod, siya ay matudmila. Pag ang sama nila nagmamating, matinggera. Ibig sabihin po na magnanakaw or pagnanakaw. So, ay nagmatod si ganitik. Ganyan, isa siyang matudmila. Correct. Ayan no mga Bex, at the end of the day, tayo po ay maging mapanuri, mag-research po tayo, huwag tayo masyadong maghanash ng kung ano-anong mga bagay online. Huwag lang po tayong sumama sa bandwagon, huwag lang po tayong sumama sa mga kakamping, mga DDS, sa kung ano, mga pinklawan or whatever, kung ano mang group na naroon kayo. Bago kayo pumili ng susuportahan ninyo, i-research nyo muna ano ba mga ginagawa nila bago kayo comment. At kung halimbawa ngayon trending, no, babalikan ko lang dahil trending si Charles Kirk, kung trending siya at gusto niyo siyang supportahan, i-research niyo muna if align ba siya sa sa values niyo, sa morals ninyo, to your core, tsaka kayo mag-post. Huwag kayong mag-post kasi Christian siya, dahil lang sa religion niya, pinopost niyo siya. Number 2, pinopost niyo siya kasi yun yung uso, nakaka-relate kayo sa pinagdadaanan niyang hurt. Okay, fine. Nandun na tayo. Pero research, mga Bex. Or because, minsan kasi the others I see nagpo-post sila because sensational yung the way he died. Parang hindi, parang, ayun nga, sensational. Parang clickbaity siya or hindi, I'm not saying clickbait siya. No? Parang yung nangyari is, talaga, parang hindi siya, parang out of the norm yung nangyari sa kanya. Yeah. Oo. Push nyo yan ha, pero research muna. Yun lang yung masasabi ko. Kasi kung wala kayong basis, then it's nothing. So ayun lang mga Bex. Again, bago matapos ang show na to, uulit-ulitin ko, maging mabait po tayo. Let's be kind. Yes. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng isa. And make time to your friends. Life is short. Napag-usapan din namin to from last week na nag-reconnect kami. Life is really short. Baka nga after na episode nito, may mategi, di natin alam. So, kailangan niya, maging mabait ka na lang. That's the least that you can do para naman bago ka mategs, meron ka magandang alaala dun sa tao na yun. Diba? True. Ayan. And with that, if you are listening on Spotify or Apple Podcast, rate mo ng aming show ng 5 stars. Follow mo na rin kami on our social media at Baxter's Podcast, BKXERZ Podcast, John with 4 between jobs _ Ayan sa taas. Ayan. And yun lang naman.
Ayan. Thank you so much everyone for listening and for tuning in, for watching us. Subscribe, comment, like, share, and hit the notification bell dito sa YouTube. Kung hindi nyo kami bet dito marinig, doon nyo kami puntahan sa Spotify, but you can hear us there every Saturday. Sa YouTube Mhm. po every Wednesday of the week. Yes. Yes. Bye. Always be kind. Always be kind. Bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Yan. Alas 3 na 3:30 na. Kaya pa ba? Kerry! Kerry, di ba? Si ano nga, Kerry mag-post sa thread eh. Oh my God. Hindi kasi that's years of ano Charot. din naman, di ba? Years of friendship. True. Yeah. For you Pero- to support, char. Yeah. Sa ka-lurks lang din talaga.